Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po inyong lingkod, Sister Des Caredo ng Children of Light Catholic Charismatic Community. Tayo ay nasa pangatlong episode na ng Makialam, Budget, Bantayan. Madami na tayong natutunan sa ibinabahagi ng Center for National Budget Legislation or CNBL. Yung lahat ng pinagkwentuhan natin dito ay nailabas natin, naipakita natin ang mga sumusunod. Unang-una, dahil sa kakayahan nating lahat, pagkatapos nito at pag-aralan kung paano babasahin ang budget, ay tayo ay magiging mas mahusay and more valuable member of the citizenry to be able to ask. May tatanong natin ngayon yung tamang tanong doon sa national budget. Sapagkat maski tayo ay hindi magdidisenyo, hindi tayo mag-arkitekto na pabaksakin ang gobyerno, hindi mo na kailangan gawin yun eh. Tatanong mo lamang yung tamang tanong para malaman ng taong bayan kung saan napunta yung pera. Tama ba yung paggagastusan? Tama ba yung project? Tama ba yung halaga? Hindi ba nagpapatong-patong yan para naman lumaki ng konti? Para kang naglolobo, parang lumolobo yung halaga. Yun ang masama. Pero hindi mo sinasabing ang layunin mo ay ibaksak yung gumagawa ng budget, ibaksak ang gobyerno. Hindi yon. Wala yon. Nagtatanong ka lang nung tamang tanong. You must ask the proper, ethical question and you're doing it politely. Because you are not doing it against any person, you're doing it against the system. Always pick on the system which is rotten. If the system is rotten, that's what you pick on, not the person. No? Number 2, lumalabas na ang utang ng gobyerno ay 69.8 billion, almost 70 billion pesos. Kung kaya naman, yung budget ng gobyerno ay lalaki ng lalaki, papalaki ng papalaki. At dahil doon sa hinaharap natin, kahirapan, brought about by the international recession, the international economic meltdown, yung atin pong inaharap na magiging more or less 120 billion pesos. At yan po ay talagang masakit na dagok yan sa ating ekonomiya at sa ating mga susunod pang mga kabataan. Sapagkat ang kanilang magiging utang ay hihigit pa sa 45,000 pesos each sa loob ng susunod na 10-15 taon. Bantayan nating mabuti itong tinatawag nating 3 columns dun sa budget. Yung personal services, yung MOOE, at saka yung capital outlay. Sapagkat yung capital outlay ay malikot yan eh. Kung minsan hindi niya makita yung parang sasakyan yan sa gitna ng boulevard na walang sinasantong lane. Maski saan ay papasok at lalabas. So, yan ay masyadong malikot. Kung kaya dapat yan ay bantayan. Dapat din natin malaman at nalaman na natin dun sa kauna-unahan pa na 4 pala ang mga terminologies kailangan mong bantayan sa budget. Pag sinabi sa iyo ng gumawa ng budget, meron na kaming budget eh. Hindi ibig sabihin may pera. Pag sinabi niya meron kaming appropriation, hindi pa rin ibig sabihin may pera. Pag sinabi niya meron kaming allocation, hindi pa rin pera yun. Kung meron pa kaming obligation, teka muna, ano ba nakalagay dun sa maliliit na letra? Baka nakalagay dun subject to availability of funds. Lagot ka, patay kang bata ka. Kaya yan po ay kailangan nating bantayan. In short, what we have to do is get to work on appreciation of the budget, read, understand, and correctly project the budget. The worst mistake we can make is get bloated or inaccurate readings of the budget. And if we propagate that inaccuracy, then we ruin ourselves. We don't contribute anything
to the progress of the nation. What's so special about the Philippine government? The first thing that I would like to review with you is yung ating Philippine government. Di ba? Now, branches of the Philippine government, we have the legislative, and then the executive, the judiciary, and the constitutional commissions. Allow us to remind you na meron pang-apat. Legislative, okay. Yan ang Senate, Representative, Commission on Appointments, LIDA. Diba? Now, what about the executive? 25 offices and departments of this government. Judiciary, pati ang mga Muslim, Sharia, etc. And then, let's proceed to the Constitutional Commission, the Civil Service, the Commission on Audit, Election, Ombudsman, Human Rights. Bakit importante ito? Because the next slide is about the entire government. Gano kaseryoso. So today, do not forget that this country has 1.4 trillion pesos. Yan. For this organization. Di ba? Meron ka 1.4 trillion. Ito pala yung branches. Ito pala yung mga departamento. Di ba? Now, kung ikaw ay departamento, halimbawa, ng agriculture, sa Department of Agriculture, ano ba nakita nyo dyan? Joke, volante. You're joking. Now, kapag titignan mo ang Department of Agriculture, no? Wala ka masyadong makitang budget sa General Appropriations Act. Wala po. Wala po. Doon sa regular. Tapos meron tinatawag na special purpose funds, doon pala nakatago. Ano ko sa inyo kung saan yon, no? Kasi, titignan mo, billions.